There was a time kung saan ang kulturang Pilipino ay tinitignan ng kasal bilang sagrado. Hindi sumasagi sa isipan ng mga magkasintahan noon na magsama sa isang bubong hanggat hindi sila ikinakasal. Even ang mga magulang ay kilala bilang mga tagapagbantay ng purity ng kanilang mga anak hanggang sa ibigay nila ito sa loob ng kasal. Ito yung panahon na kahanga-hanga pa yung mga babaeng malamarya clara ang kasuotan. Pero ngayon, we may observe na para bang boring at corny kapag ang damit mo ay tila kumot na binabalot ang dignidad ng isang dalaga. Divorce was even unheard of. Hindi dahil walang mabigat na problema ang mga mag-asawa noon, pero dahil ang mga mag-asawa noon ay naniniwala na ang kasal ay panghabang buhay. Pero ngayon, napakalaki ng pagkakaiba. Naging common na yung mga live-in arrangement, ang kasal ay pinagpapaliban, minsan pa nga ay tinatakasan. No? And vows are even treated more like suggestions rather than a sacred promises, no? Sa panahon ng pagkalito, kailangan nating bumalik hindi sa old Filipino ways but to something much older, sa kaparaanan ng Diyos from the very beginning. Kaya ngayong umaga, babalik tayo sa Genesis 2 as our independent text for this morning. Ito rin ay isa sa mga teksto na ibinigay sa akin nung ako'y inimbitahan sa Malabon at ipinangaral sa Malabon. Iba nga lang yung natin dito. May mga ibang mga part na binago. No? Pero we will be looking at Genesis 2:22 to 25. Ang pag-aasawa ay nawa makita natin na isang sagradong tipan. Pag-aasawa sa loob ng tinatawag natin na kasal. So, basahin natin, tayo ay tumayo at ating babasahin ang mga salita ng Diyos from Genesis 2. Hayaan yung basahin ko yung 15 to 25. Though 3 points yung gagawin ko ngayon, normally 2 points lang. Hindi na ako masyado magbibigay ng background, kaya basahin ko yung mula verse 15. So, ito ang salita ng Diyos. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mo mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Malaya ka na makakakain dito. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nun, ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa impapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung ano ang itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nga nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa impapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Pagpalain ng pagbasa ng salita ng Diyos, makakaupo na po ang lahat.
Sa tekstong binasa natin, makikita natin na ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki sa isang masayang pagsasama na pinagbuklod ng tipanan. So later on, yan yung i-explore natin. This is the very first covenant relationship sa pagitan ng mga tao, no? Babae at ng lalaki. At sino ang nag-establish nito? Walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang Genesis 2 ay nangyari at nakasulat bago ang Genesis 3 kung saan nakita natin ang unang pagkakasala ng tao. Kaya kung iintindihin natin, ang disenyo pala ng kasal ay hindi panapal sa kasalanan. Ito'y unang nilikha bago pa yung pagkakasala. Ito'y binuo bago pa yung pagkakasala ng tao. Ito ay binigay na ng Diyos bago pa man pumasok ang kasalanan, bago masira at mahulog ang mundo sa kasamaan, at bago pa ito baluktutin ng mga maling kultura. Kaya kung gusto nating maunawaan kung ano talaga ang kasal, hindi tayo dapat magsimula sa kultura. Hindi tayo dapat magsimula sa social media. Hindi tayo dapat magsimula sa mga sarili nating mga opinyon, or kailangan nating matutunan na bumalik sa pinakasimula sa disenyo ng Diyos. Kaya mula doon sa binasa natin na teksto, I want to lay down right away yung message proposition ko sa umagang ito, which we will explore as we go through the supporting points. Ang message proposition from the text that we have read is this: marriage is God's gift to be received with joyful gratitude and a covenant to be honored with lifelong commitment. Ang kasal o pagsasamang mag-asawa ay kaloob ng Diyos na dapat tanggapin ng may masayang pagpapasalamat, at ito'y isa ring tipanan na pinaparangalan ng panghabang buhay na paninindigan. Napakabigat, ano? Pero very much needed, lalo na in a culture of confusion. Sa kultura na napakalito, na sobrang nalilito dahil ibang-iba na yung imahe ng kasal na nakikita nila saan man sila tumingin. Ang kultura na meron tayo ngayon ay para bang dinadala at binabago yung ibig sabihin ng kasal. Kaya ang nagiging tugon ng marami, they just dismiss it or rejected yung kasal. So again, we must recover kung ano nga ba yung original design ng Diyos. At kung hindi, we are really risking to treat something holy na para bang common na lang. Something sacred na para bang wala lang sa atin. So ano nga ba ang tinuturo ng Genesis 2:22-25 sa atin about kung paano natin tignan at paano dapat nating ipamuhay ang pag-aasawa sa panahon natin ngayon? 3 bagay yung gusto kong ilatag sa inyo ngayong umaga. Una, ang pag-aasawa ay kaloob mula sa Diyos. Marriage is a gift from God. Pangalawa, marriage is a sacred covenant or sagradong tipanan. Ang pag-aasawa ay sagradong tipanan. At panghuli, marriage is a relationship of complete acceptance. Ang pag-aasawa ay relasyon kung saan merong ganap na pagtanggap. Una, tignan natin, marriage as God's gift. Sa verse 22 pa lang, pinapakita na sa atin na yung marriage ay hindi imbento lang ng tao. Ito'y nagmula sa Diyos. Ito'y kaloob o regalo ng Diyos. Kaya pansinin mo yung tugon ni Adan sa verse 23. Sabi niya dyan, sa wakas, at last. This is the very first recorded human word in Scripture. Pag binasa mo, ito yung unang-una. At itong mga salitang ito ay mga salita ng pagdiriwang. It's a word of celebration for God's provision. Ito'y pagdiriwang sa ibinigay ng Diyos sa kanya. Naiintindihan ni Adan na si Eva ay kaloob ng Diyos at ito'y tinanggap niya ng may masidhing kagalakan. Hindi simpleng kagalakan lang. Ito'y kagalakan na nag-uumapaw. Gusto ko rin pansinin ninyo at balikan yung mga salita sa verse 22. Sabi diyan, ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala doon sa lalaki. So dito makikita natin na si Eve ay nabuo sa tagiliran
ni Adan, no? May kinuha kay Adan para mabuo si Eva. So pinapakita nito yung relasyon o ugnayan kung saan merong tila ba parang pagbibigay ng sarili. Merong relationship na nag-i-involve of giving ng sarili. Merong pagbibigay ng sarili dito. Though Adam during that time ay tulog, bagamat siya'y tulog, hindi siya conscious sa mga nangyayari, hindi niya parang, oh, sige, vino-volunteer ko itong tadyang ko, gawin mong babae para may makasama na ako. Hindi ganon. Pero again, nananatili yung katotohanan that something was taken from him. Tama? There is a real cost. Kaya pinapahalagahan kasi merong something of you na ibinibigay mo. Alam mo yung mga bagay na ginagawa natin, if you don't give yourself to that, you will not value it. 'Di ba? So ganun din dito, parang merong parte na merong parte ako dito, kaya mahalaga siya sa akin. At kung iisipin, bawat totoong ugnayan at relasyon, it comes with a cost. 'Di ba? Merong all true companionship comes at a cost. So dito natin makikita na tinuturuan ng Diyos si Adan na ibigay ang kanyang sarili para kay Eva. In this we see, hindi lang yung cry of joy ni Adan, but also a teaching of sacrificial giving from God Himself. Meron ng pagtuturo, ng pagbibigay at pagsasakripisyo ng sarili. So mula dito, matututunan natin na ang disenyo pala ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa ay hindi para pahirapan ng isa't isa, kundi maging pagpapala sa isa't isa. Kung ganon, it should be received with joyful gratitude and it should be lived out with self-giving love. Kailangan nating matutunan. Kaya nga sinasabi natin, hindi ka pa handang magmahal o hindi ka pa handang mag-asawa hanggat hindi ka pa marunong magbigay ng sarili mo para sa ikabubuti ng mapapangasawa mo. Again, tiyak na masayang ipinagpapasalamat mo sa Diyos ang isang makadiyos na pag-aasawa dahil doon tinuturuan tayo ng Diyos o natututunan natin mula sa Diyos na ibigay natin ang ating mga sarili ng may pag-ibig para sa kapakanan at ikabubuti ng pinakamalapit nating kapwa. Gusto ko ring pansinin ninyo, pag binalikan natin, kaya binasa natin yung verse 15 kanina, yung verse 16 and 17. Sabi, sa verse 16 and 17, makikita doon yung inutos ng Diyos, yung mga positive command na maaaring kainan ni Adan anumang punong kahoy, maliban doon sa tree of knowledge of good and evil, doon sa bunga nun. No? Tapos, pagdating mo sa verse 18, sabi niya doon, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Parang sudden yung transition, pero hindi. Makikita natin yung purpose, no? Kaya pala gumawa ang Diyos ng makakasama para kay Adan ay merong kinalaman doon sa pagsunod sa utos ng Diyos para magawa niya yung utos ng Diyos. Pinapakita nito na ang relasyong dinisenyo ng Diyos ay ginawa para meron tayong makatuwang na sundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ito'y ugnayan na ang layunin ay ingatan sila sa kanilang katuwiran at kabanalan. Isipin mo yon. Binigyan ng kasama si Adan para nang sa ganon, manatili siya sa kabanalan at masunod niya yung kalooban ng Diyos. No? Yun yung layunin. Bagamat marami ngayon na ang pagtingin sa kasal ay pagsakal. Diba? Ang kasal daw ay sakal eh. Makikita natin na hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Hindi para sakalin ka. Pero bakit maraming pagsasama ang nakaka-burnout? Bakit maraming pagsasama ang parang napakadali na lang sabihin, hiwalayan mo. Bakit ganon? Dahil we know na marami ang pagsasama ngayon ay makasarili at hindi handang magbigay ng sarili. Every time na makikita natin yan sa mga pamilya, makikita mo na para bang unti-unti itong nasisira.
Kapag sarili ang sentro at hindi handang ibigay yung sarili, marami ang napapahamak at nasisirang mga pamilya. Kaya naman ang hamon sa atin ay hindi tigilan natin yung maling kaisipan na palaging nagtatanong, ano bang mapapala ko sa kanya? Ganun yung laging isip no? Bagkus ang dapat nating tanong at dapat na mabago sa atin, gawin natin yung tanong na yon. Paano ba ako magiging pagpapala sa kanya? Paano ba ako magiging pagpapala sa iba? Hindi yung kabig ka ng kabig, wala namang kahandaan na magbigay, no? Ito nawa ay maging totoo hindi lang sa mga mag-asawa, kundi para sa bawat isa. Kasi kailan ka naman magbibigay ng sarili pag may asawa ka na? Ngayon pa lang, single ka pa lang, dapat matuto tayong ibigay yung ating mga sarili. Again, ito yung magiging totoo lang sa mag-asawa kung ngayon pa lang ang mga walang asawa ay natututo ng ibigay ang kanilang sarili para sa ikabubuti ng iba. Simulan mo sa bahay. Simulan mo sa trabaho o kaya sa paaralan kung saan madalas makikita natin ang maraming reklamo. Simulan natin sa iglesia. Ito mismo yung lugar kung saan sinasanay tayo na matutunan natin na itanggi yung mga sarili natin at matutong ibigay ang ating sarili para sa iba. Yung mga binanggit ko, maaaring may mga instances na nagtuturo sila na huwag kang maging makasarili. Pero ang madalas na magtuturong institusyon yan at maririnig at madalas mapag-usapan yung itanggi mo yung sarili ay walang iba kundi sa loob ng iglesia kung saan nandoon yung mga tao ng salita. Kasi yan yung laman ng salita ng Diyos. Wag mong itanggi mo yung sarili mo or ibigay mo yung sarili mo. Let's take every opportunity for us to learn that. Mahirap yan at kailangan natin ng tulong from others. Pero wag nyong hindi nyo maisip na kapag sinasabi ko tong mga bagay na ito, kaya natin resolbahin to on our own. No, we cannot. Maraming beses na nating sinubukang gawin na wag maging makasarili pero palagi tayong nabibigo sa usapin na ito. Maraming beses na nasasaktan na natin yung damdamin ng ating mga asawa o ng ating kapwa at alam natin ang pagbibigay ng sarili ay totoong hindi madali. Sa araw-araw, hindi madali. Minsan babangon ka para sa sarili, 'di ba? Madalas ang laman ng prayer, bigay mo sa akin to, ibigay mo sa akin to. Kailangan masanay tayo sa araw-araw na matutong ibigay ang ating sarili para sa iba. Kaya't kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. If we cannot do that on our own, may we fully understand that we need Christ for our own. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya yung tunay na nagpakita ng ganitong uri ng pag-ibig. Hindi siya nawalan lang ng bahagi o hindi siya nawalan lang ng tadyang. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. Siya yung dakilang asawang lalaki na kusang loob na nagbigay ng kanyang sarili para sa kanyang asawang babae, ang iglesia. Nasa na yung mga asawang lalaki na tutulad kay Kristo na handang ibigay yung sarili nilang buhay para sa asawa nila. Hindi lang parte ng sahod, hindi lang yung katawan, kundi yung buong sila. Handang mamatay para lang sa ikabubuti ng kanilang asawa. Again, si Jesus ay hindi tulog katulad ni Adan nung ibinigay niya yung kanyang sarili. Buong kamalayan niyang ibinigay yung sarili niya doon sa krus. Yung pinakamasakit, pinakanakakahiya at pinakamahirap na pagsasakripisyo. Handang gawin yun ng Panginoong Hesukristo. Pero bakit? Isipin mo, dahil gusto ng Panginoong Hesus na tayo ay mapasa Kanya. Na tayo ay maligtas, tayo ay mapabuti, tayo ay mapabanal, tayo ay makatanggap ng pinakamainam na biyaya. Tayo ay magkaroon ng pag-aayos sa ating banal na Diyos para hindi tayo malayo. Dahil sa ating mga kasalanan, nalayo tayo sa Diyos, pero dahil kay Kristo, nailapit tayo sa Diyos. Walang malapit na ugnayan sa Diyos ang sino man kung hindi dahil kay Kristo.
kung walang pag-aalay at walang kamatayan kay Kristo, walang sino mang makakalapit kahit gaano kakabait. Pwede mong isipin na malapit ka sa Diyos, pero hindi ka makakalapit sa banal na Diyos. Kaya nga maririnig mo yung mga salita na, ginawa ko to. Tapos anong sasabihin ng Diyos? Lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Kayo na gumagawa ng kasamaan. Bakit? Kasi yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi sapat. Hindi sapat. Kailangan natin ng Panginoong Hesukristo. Remember this, just as God gave Eve to Adam, ang ating mabuting Ama ay binigay ang kanyang nag-iisang anak. Ang perpektong asawang lalaki na siyang nagmahal sa atin, tinanggap tayo sa kung sino tayo, at siyang nagsasaya sa kaligtasan at kabanalan natin. If you know who you are before God, you will appreciate na si Kristo, yung nag-iisang tagapagligtas at handang mamatay para iligtas ka sa mga nakakahiyang mga kasalanan mo. Para tanggapin ka, para ipakita yung pag-ibig, para maging kasiyahan ka niya. That's who Christ is. Kung nakikita mo si Kristo, lumapit ka sa Kanya. Siya yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin ng mga makasalanan. Siya yung dapat tularan ng bawat mananampalataya, ng bawat makasalanan. Siya yung dapat tularan. Tayo ay dapat magmahal katulad kung paanong umibig ang Panginoong Hesukristo. Alam mo kung ano yung klaseng pag-ibig meron siya? It's a joyful sacrifice. Masayang nagsasakripisyo. Merong iba nagsasakripisyo pero reklamador. Itong Panginoong Hesukristo, nagsakripisyo siya ng masaya. Kaya kahanga-hanga ang Panginoong Hesukristo. Ito yung dapat tularan, masayang pagsasakripisyo. Pangalawa, marriage as sacred covenant. Yung term na bone of my bones and flesh of my flesh, sa verse 23 ay mga salitang nagpapahayag ng isang malalim na ugnayan. Sa Old Testament, kapag ginamit yung mga ganitong salita, ito ay pagpapakita ng malapit na turingan tulad ng pagiging magkamag-anak o pagtuturing sa iba na parang sarili niyang pamilya. Halimbawa na lang nito yung Genesis 29:14 kung saan si Laban, kanyang father-in-law, hindi niya pa nga father-in-law magiging father-in-law, sabi sa kanya, sa verse 14 ng Genesis 29, sabi ni Laban kay Jacob, talagang ikaw ay aking buto at aking laman. So pinapakita niya dito na parang tinuturing niya na sariling pamilya, na para bang anak niya na si Jacob. Ito rin yung mga salitang nagpapakita ng ugnayan sa loob ng parang kasunduan or covenantal relationship. For example, 2 Samuel 5:1. Lumapit yung mga elders ng Israel kay David at sinabi nila, we are your bone and flesh. Kami ay iyong buto at iyong laman. Para ipakita kay David yung kanilang katapatan sa kanya. Na hindi kami, sa iyo kami maglilingkod. Ikaw yung tinitignan at kinikilala naming hari. Ano yung term na ginamit? We are your bone and flesh. Kaya pagdating doon sa verse 3, makikita mo doon, nakipagtipan na si David sa kanila. So, makikita mo yung word na yon ay merong sense ng kasunduan. Kaya kung iintindihin natin yung verse 23, pinapakita nito na hindi lang basta natuwa si Adan na may kasama na siya, kundi kinikilala niya si Eva na kaisa niya at sila'y tinawag ng Diyos para magkaroon ng isang kasunduan ng pagsasama. At yun yung tinatawag natin na tipanan. Isang malalim at tapat na relasyon na magiging pundasyon ng lahat ng mga ikakasal. Ang konsepto ng tipanan ay mas lalong pinagtibay sa verse 24. Dito sa verse na to, hindi na si Adan yung nagsasalita, komentary na to ni Moises. Kaya sabi niya doon, therefore, para ipakita dito yung blueprint na susundan ng mga ikakasal sa mga susunod na henerasyon. Yung principle doon ay yung living, cleaving, or yung holding fast, and then uniting. Living, cleaving, uniting.
Ito yung pattern ng covenantal union. Okay? Yung living, parang merong pag-iwan doon sa previous loyalties. Again, iniiwan yung dating ugnayan. Okay? Pangalawa, yung holding fast or cleaving na tinatawag, ito naman yung pakikipisan sa bagong ugnayan. Yung original word nito, parang nagsasabi na, ano yung ginagamit nila? Parang pandikit na hindi na mapaghihiwalay. Na kapag sinubukan mong paghiwalayin, something of you ay masisira. So, ganun yung ideya. Merong madalas na ginagamit yung cleaving sa mga loyalty, katapatan. For example, sa Deuteronomy 10:20, sabi doon, again, yung hold fast is parehas ng word na cleaving. Sabi doon sa Deuteronomy 10:20, hold fast to God and take oath in His name. So, meron ka agad na ideya na you are declaring your loyalty to God. So, yun yung concept ng cleaving, no? So, one flesh naman, hindi naman ito, or yung uniting, hindi lang ito pumapatungkol sa about physical or sexual union, kundi patungkol to ng pagbibigay natin ng sarili o buong sarili natin sa ating asawa bilang tanda ng ating tapat na pag-ibig at tipanan sa kanila. So, again, ang punto lang naman na sinasabi natin, marriage is being shown here as covenantal. Hindi siya basta relasyon lang. Okay? Meron kang iniwan na dati mong loyalty, nakikipisan ka at nakikipag-isa ka doon sa pinagtipan mong asawa. So, hindi siya casual agreement lang. Marriage is not just a casual agreement. Hindi ito formalidad lang. Total, mahal kita, mahal mo ako, magsama tayo, pakasal tayo, okay na yan. Hindi siya ganun lang. It is a covenant. It is binding, it is permanent, it is God-ordained union. Pinag-isa ng Diyos. It is permanent. Kung naniniwala tayo na ito'y totoo, then pwede nating matutunan na yung marriage, it is to be honored with lifelong commitment. Kailangan natin itong parangalan ng pangwalang hanggang paninindigan. No? Pinapakita nito na ang kasal ay hindi kontrata lang sa papel na pwede mong kanselahin kapag hindi na convenient sa'yo or kapag nawala na yung hype ng nararamdaman mo. Marriage is a covenant to keep. Ang pinapakita sa atin dito ay pagkakaisa, union, not consumption. Ito'y pakikipag-isa, hindi pagkonsumo o paggamit sa isa't isa. Without commitment, many families gets broken and many are involved in pornography and different sexual immoralities dahil wala ng commitment. Hindi ko na nakukuha to sa asawa ko, dito ko nakukunin. No. Hindi yun yung disenyo. Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa kasal. Kung ang panawagan sa isang panghabang buhay, kung ang panawagan sa atin ay panghabang buhay na paninindigan sa loob ng kasal, tapos ito ay nire-reject ng mundo dahil lang meron na silang other, emotional satisfaction na nakita sa iba or simply because of convenience, kung ganun yung ginagawa ng mundo, tayo na mga tao ng Diyos ay dapat manindigan. Mas lalo dapat nating panghawakan at dapat ipakita at ipagtanggol natin kung gaano kasagrado yung kasal bilang banal na tipanan sa harap ng Diyos. We as Christians should make our stand at makita na hindi basta-basta ang pag-aasawa. Kung sila iiwan nila by their convenience, huwag nating iwan yung mga asawa natin dahil wala na tayong convenience. Yung binitawan nating mga salita sa mga asawa natin ay hindi basta-basta na pangako, no? Isipin nyo, kapag ikaw ay nangako sa isang korte or nangako ka sa isang presidente or sa isang hari, hindi mo yun basta-basta i-break. Diba? So we should remember marriage, yung mga marriage vows natin ay
ipinangako natin sa harapan ng hari ng mga hari. Babaliin lang natin yan kapag mababaw na yung pagtingin mo dun sa hari na yon. At sana hindi dumating tayo dun sa punto na yon. We are to remember that our vows are binding. Meron tong bigat dahil binigay natin to sa harap ng hari, ng mga hari. Hindi lang tayo nagbibitaw ng pangako sa tao, sumasaksi at binibitawan natin yung mga pangako na yon sa Diyos ng langit at ng lupa. Sa pinakamakapangyarihan, kagalang-galang na Diyos. Kaya tinatawagan tayo nito na seryosohin ang lahat ng anyo ng tipanan. In this case, seryosohin natin ang tipan ng kasal. Dapat makita ito ng malinaw sa ating mga iglesia, kung kaya maganda na i-cultivate natin yung kultura ng pagpapahalaga sa tipanan higit sa kaginhawaan. Dapat nating suportahan at ipanalangin yung mga married sa loob ng iglesia, maging yung mga nagpaplano na magpakasal. We are to guide them. No? Pwede mo nang tanungin. Handa ka na bang magbigay ng sarili? Handa ka na bang na kapag nahirapan ka, magtuloy ka pa rin? No? Yung mga naranasan nyo, pwede nyo nang Huwag nating pangalanan, pero kayo pala yung tinutukoy para turuan lang yung iba. No? Again, huwag nyo takutin. Pero ipakita ninyo na bagamat nakakatakot, merong pagpapala sa loob ng kasal. Tandaan natin, yung kasal ay pagpapala, hindi sumpa. Alright? So, one other reason why we are to do this, Christ never breaks covenant with His bride. Isa pang dahilan, bakit hindi natin dapat mababaw lang ang pagtingin natin sa isang kasal na pinagtipan, dahil ang Panginoong Jesucristo, He never breaks His covenant with His bride. He held fast to us even to the cross. Kaya dapat pagkatiwalaan natin ang Panginoong Jesucristo bilang isang tapat na asawang lalaki na tinatawag tayo ng mga tao niya sa isang walang hanggang pag-ibig. Let Christ's covenant loyalty transform your view of covenant relationship such as marriage, and baguhin ito yung commitment mo para magmahal ng may katapatan sa taong ibinigay sa iyo ng Diyos. So, si Kristo ay hindi kailanman sumira ng tipan. Sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkukulang, nanatili siyang tapat. Remember that. Pag hinarap na tayo sa Diyos, alam natin, and we are all guilty, na maraming beses we failed Christ. Pero hindi niya binali yung tipanan, ayoko na sa Kanya. Hindi ganun si Kristo. Pero ganun tayo sa ibang mga tao. Makanti ka lang ng onte, ayoko na sa Kanya. Parang mali itong pinasok ko, hindi mali yung pinasok mo, ayaw mo lang manindigan. Tumulad ka kay Kristo, manindigan ka sa loob ng tipanan, makipagtipan ka. So makikita natin, even tipanan is actually a safe place for us. It is for us to be secured later on that point. No? Pero sabi nga ng isang Puritan, Christ keeps His covenant, though we break ours 1,000 times, shall we not, for His sake, keep the covenant we made before Him. Ang daming beses na binali yung tipanan, pero nananatili tayong hindi iniiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung minsan parang naiisip mo na parang handa mo nang bitawan yung pinagtipan mong relasyon, isipin mo at bumalik ka kay Kristo, siya nga hindi ako binitawan, ba't bibitawan ko tong tao na nasa loob din ng pakikipagtipan sa akin. So, kung ganito katapat ang Panginoon sa atin, hindi ba dapat tayo na mga tagasunod niya ay ganito rin ang maging paninindigan sa bawat tipanan? And again, we're not just talking about marriage, dahil alam natin na yung relasyon natin sa loob ng iglesia ay tinatawag na pinagtipang relasyon sa iglesia. We are in a covenanted church. Kaya napakahalaga nito. We don't take our relationship lightly. Pwede akong lumalim pa doon, pero I will stop on that dahil meron pang isang point. Pero alam nyo, nung una,
Nalilito ako doon sa statement na a man shall leave his father and mother. Kung binasa mo siya, bakit kailangan pang sabihin na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina? Kasi kung iisipin mo, wala namang parents si Adan. Bakit pa kailangan sabihin ito? Tapos dahil dun sa mga salitang iyon, parang marami ang view, biro mo pag kinasal na pala ako, wala na akong responsibilidad, hindi ko na priority yung parents ko. Maraming ganon na pag kinausap mo, para bang, pero ang reason, makasarili lang din pala, no? Pero again, hindi naman kasi yun yung punto ng text. Naging malinaw lang, at least sa akin, nung time na binabasa ko to, when I saw Christ in verse 24, dahil dun sa Ephesians 5:31 to 32. Kasi ginamit din to sa Ephesians. At sabi dun sa Ephesians 5:31, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Binanggit din dito. And right after that text, sinabi sa 32, ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Isipin mo yon. Pag binalik natin yan sa Genesis, parang sinasabi natin na si Kristo ang asawang lalaki na iniwan ng kanyang ama na nasa langit para pumisan sa atin kahit mahirap. Kahit may kasalanan tayo, kahit ito'y humantong pa sa kamatayan niya sa krus. He became one with us in our humanity to make us one with Him in glory. Naging posible lang ito dahil sa biyaya ng tipanan. Napakaganda. Ang pinapatungkulan dito ay si Kristo pala. Kaya gusto kong tanungin ang bawat isang naririto. Ikaw ba ay may pakikipagtipan na sa Panginoong Hesukristo? O baka casual, nakilala mo lang siya? O dahil parang nakalakihan ko na lang siya? Again, walang kaligtasan labas sa tipanan kay Kristo. Hindi pwedeng makipag-live-in ka lang kay Kristo. Na parang casual lang yung relasyon mo kay Kristo. Na parang walang commitment. Kailangan mong pumasok sa tipanan dahil labas sa tipan ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay mapapahamak. Feeling mo ligtas ka, pero hindi ka ililigtas ng feeling mo. Maaaring maayos ang relasyon mo sa asawa mo at sa ibang mga tao, pero ang tanong, maayos ba yung ugnayan at relasyon mo kay Kristo? Hanggat wala ka sa nagliligtas na tipanan kung saan si Kristo ang ulo, ang lahat ng mayroon sa iyo ngayon ay tinutulak ka lang papunta sa impyerno. Ang paanyaya sa inyo ay makipagtipan kayo at ibigay nyo ang inyong katapatan kay Jesus. Iwan ninyo ang pangmundong katapatan at pumisan kayo sa tagapagligtas at makipag-isa sa Kanya. Always choose faithfulness to Christ over convenience. Piliin mo parati ang Panginoong Jesus, higit sa kasaganahan, higit sa kayamanan, higit sa mga kaaliwan ng mundong ito. Piliin mo parati si Kristo. Be in covenant with Christ. Isuko mo yung kasalanan mo, magtiwala ka sa Kanya, sa tapos na ginawa niya sa krus, at pasukin mo yung tipan ng kaligtasan na hindi kailanman masisira. Again, Christ is the only one willing to die for our worst. Sa pinakamalalang tayo, minsan isusuka na tayo ng sarili nating mga asawa pero hindi tayo sinuka ng Panginoong Hesukristo. Remember that. Bumalik at bumalik ka kay Kristo. Kaya napakahirap kung kasal ka tapos walang Kristo. Kanino ka babalik? Kanino ka titingin? Kanino ka aasa? Pero sa ating mga Kristiyano, magdiwang ka. Kahit gaano kahirap yung pagsasama mo, meron kang Kristong pwedeng tignan, meron kang Kristong pwedeng balikan, meron kang Kristo na pwede mong tularan. May pag-asa sa parabang tila na sinisira ng mundo na pagsasama. May pag-asa. Point 3. Marriage is a relationship of complete acceptance. Ang bunga ng tipanang iniregalo ng Diyos ay relasyong may ganap na pagtanggap. Ito yung makikita natin sa verse 25. Verse 25, sabi doon, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Hindi lang ito patungkol sa pisikal na hubad na katawan,
Isa itong ugnayan na puno ng pagtitiwala, pagiging bukas at pagtanggap. Walang takot, walang pagtatago at walang kahihiyan doon sa ganitong klase ng pagsasama. Yung naked and not ashamed ay simbolo ng buong pagtanggap. Okay? Ito ay larawan ng relasyon na walang pagkukunwari, tunay, tapat at merong kapayapaan. That's kind of relationship na makikita natin. Tinuturo sa atin dito na ang disenyo ng Diyos sa kasal ay ang maging isa itong ligtas na lugar kung saan yumayabong yung pagtitiwala at mas nagkakaroon ng bukas na komunikasyon at mas napagyayaman pa yung biyaya. Isang relasyon na walang puwang at tinatanggal ang anumang hiya o pagkadismaya. Ito ay kalagayan na hindi kailangan ng pagmamanipula. Hindi mo kailangan magmanipulate, kundi ito ay mayroong kasiyahan sa isa't isa bilang mabuting kaloob ng Diyos para sa isa't isa. Alam mo, sa early church, ang confession and prayer between Christian spouses, ito ay ini-encourage para ma-maintain yung openness and spiritual unity ng mga mag-asawa. Kasi ang layunin nila ay gumawa ng mga tahanan na kung saan mayroong pagtitiwala at pagpapatawad. No? They want to cultivate homes wherein trust and forgiveness ay napagyayaman. Ganito rin yung parehas na challenge sa atin ngayon. No? There is no openness without confession. Kaya lagi nating sinasabi, no, napakaganda kapag merong araw na siniset ang mga mag-asawa kung saan they can confess to one another about their own sins. At naipapanalangin nila yung isa't isa. Bakit? Doon mas nagtitiwala ka. Doon natututo ka na magpatawad. Doon natututo na mas mapagtibay yung pagsasama nyo dahil alam nyo na wala kayong tinatago sa isa't isa. And we encourage that sa mga relasyon sa atin ngayon. Meron dapat araw na isinasantabi wherein we confess our sins to our spouse. No, sa mga asawa natin. Tuloy natin yun. No, with confession and forgiveness, ang binubuo natin ay isang pagsasama na merong pagtitiwala, malayang magpatawad, at tinatanggal yung kahihiyan. Tandaan at balikan, parati natin balikan yung natanggap nating biyaya nung tayo'y napatawad sa ating mga kasalanan. Ito rin nawa yung biyaya na humubog sa atin at magpabanal sa relasyon at ugnayan natin. Hayaan mo na yung biyaya ni Kristo ang humubog sa inyo na mag-asawa. Ang relasyon ng mga mag-asawa ay dapat kakitaan ng katapatan, pagpapatawaran para sa, kahit sa mga nakakahiyang mga kasalanan at pagpapanalanginan para ang isa't isa ay ingatan. Napakagandang i-cultivate nito. Tandaan natin, hindi lang ito tumutukoy sa relasyon ng mag-asawa, ito rin ang larawang dinisenyo ng Diyos para ipakita yung relasyon niya sa mga tao niya. Isang relasyon na bukas, malapit, at nagtatanggal ng takot o kahihiyan. Kaya pag pinansin nyo yung Genesis 3, nung nagkasala na si Adan at si Eva, pagdating sa verse 7, sabi doon, makikita mo yung immediate result ng kasalanan. Anong nangyari? Nakita nila, nalaman nila na parang nahubaran sila, na sila ay hubad at sila ay nahiya. Nahiya sila sa isa't isa, nahiya sila sa Diyos. Anong ginawa nila? Nagtago sila, natakot sila. Pinagtakpan nila yung kanilang mga sarili. Humanap sila ng mga bagay na pwedeng magtakip sa kanilang sarili. Dito unang pumasok yung hiya, yung guilt, yung separation, hindi lang sa isa't isa, kundi maging sa Diyos. Pero salamat, dahil hindi doon natapos yung kwento. Hindi natapos yung kwento sa hiya. Pagdating sa Genesis 3:15, ipinangako ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. Sinabi niya na mula sa binhi ng babae, darating ang isang manliligtas na dudurog doon sa ulo ng ahas. Ito yung tinatawag natin na proto-evangelion o unang pagpapahayag ng ebanghelyo. Pero dito pa lang pinapakita ng Diyos na merong darating na tagapagligtas na siyang tatapos ng naging epekto ng kasalanan. Kung ang epekto ng kasalanan ay hiya, tatanggalin niya yung hiya.
Tatanggalin niya yung pagkakahiwalay dahil sa hiya. At si Kristo ang katuparan ng pangakong iyon ng Diyos. Sa krus, pinasan ng Panginoong Hesukristo hindi lang yung ating mga kasalanan, kundi yung ating mga kahihiyan. Tinanggap niya ang kahihiyan na dapat ay para sa atin. Di ba yun yung sabi sa Hebrews 12:2? Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. Isinawalang bahala at hindi niya inalintana yung kahihiyan. Ito ang Panginoong Hesus. Kaya kay Kristo, ang mga sugatan ay pinapagaling, ang mga natatakot ay binibigyan ng lakas, at ang mga nagtatago ay iniimbitahan na lumapit. Come to Christ. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Kung ang hangarin mo ay isang relasyon o ugnayan na walang kailanman itatagong kahihiyan, come to Christ. Kung nahihiya ka sa mga kasalanan mo, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng damit ng katwiran na kailanman hindi ka bibigyan ng kahihiyan. He alone can restore us ng mga basag dahil sa ating mga kasalanan. He alone can make true intimacy between a holy God and a wretched sinner like us. Si Kristo lang. Gusto kong tapusin itong mga to just to summarize the 3 points. No? Gusto kong makita ninyo na yung marriage ay larawan lang ng ebanghelyo. Kaya sa bawat punto, gusto kong makita niyo yung Panginoong Hesukristo. Dahil kapag pinaparangalan natin ang disenyo ng Diyos sa kasal, pinapakita natin sa mundo yung kagandahan ng ebanghelyo. Katulad ng kasal, ang ebanghelyo ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito natanggap dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay mapagbiyayang nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Handa niyang ibigay yung sarili niya para sa atin. Katulad ng kasal, ang ebanghelyo ay dapat maunawaan na isang tipanan, isang sagradong kasunduan kung saan si Kristo mismo ang nagbigay ng kanyang sarili para tubusin tayo at magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa Kanya ngayon at magpakailanman. At tulad ng tunay na kasal, ang ebanghelyo ay isang ugnayan na may ganap na pagtanggap. Tinatanggal nito yung pagkahiya kay Jesus. Tayo ay lubos na tinanggap ng Diyos at makakatiyak ka na walang hanggang minamahal ka ng Diyos dahil sa Kanyang anak na nagpasan ng iyong kahihiyan at ng iyong mga kasalanan. Tatanggapin mo ba ang kaloob ng Diyos? Papasok ka ba sa Kanyang nagliligtas na tipanan? Magpapahinga ka ba sa isang klase ng pagtanggap na si Kristo lang ang makapagbibigay? Tanggapin mo nawa ng may masayang pagpapasalamat ang alok ng kaligtasan na nakay Kristo at parangalan mo si Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang paninindigan. Just like marriage, receive the gospel with joyful commitment and honor it with lifelong commitment. Karapat-dapat ang Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Dalangin ko, Panginoon, na maging tunay na mabuting balita ang aming narinig para sa bawat isa na naririto. Makita namin yung pagiging sagrado at pagiging higit ng kaligtasan na mula sa inyo. May we have a joyful thanksgiving for what we have received in Christ, and may we commit ourselves sa isang buhay na pangwalang hanggan, na tapat, nagmamahal, at nag-aalay para sa inyo. Magligtas ka ng mga makasalanan at pagpabanal ka ng inyong mga hinirang. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.